Look, kaya daw kang that is quite unique. Kana yung sa katao, nga atog yung we have loved so much for many years, and yet, this is one unique birthday celebration because the birthday celebrant himself is not here. Wala siya din here. Basi na siya sa Bayugan City, Agusan Sur, kaya naapoy birthday celebration dito. Basi na siya sa Valencia, Bukidnon, Zamboanga, Sibugay, Cebu, Ormoc, Butuan, Cagayan de Oro. Basin tuwa siya dito, kaya wala siya din. Basi na siya sa Manila, Iloilo. Naaba siya dito? Apan, ang birthday celebration, dili lang na rin sa Pilipinas. Kundi sa akong narunggan, ingon sa akong igsoon sa Houston, Texas, naapon. Ingon sa akong igagaw sa New Zealand, naapon. Sigaw sa akong amigo sa Australia, naapon. Hong Kong, Bahrain, Qatar, Singapore, Malaysia, Indonesia, labaw na sa Toronto, New York, and in Europe. I'm sure now kita ang epicenter sa birthday celebration sa 80th birthday ni Mayor Rudy. Naapoy dako nga crowd kung asa si Vice Mayor Inday Sara dito sa Hague, Netherlands. Indeed, it is quite unique, and I am awed and inspired by the many people here. Sa kadagan sa mga katawan sa Davao kung unsa siya giday. Ang ako yung mahisgot lang sa inyo, mga pipila nga tipik. Abogado ko ni Mayor Rudy for quite some time. Pero ako siyang nailhan, dugay na. 1973, nailhan na nako. Kay tungod, he started his law career in the law firm of my father. Ang ilang opisina na niyan sa DBP. And he speaks highly of my father. He said that he won his first case because my father mentored him. He speaks highly of him, he admired my father. And perhaps that is what's life all about. It comes full circle. That after many years, nahimo siyang mayor, nahimo siyang congressman, and then nahimong mayor usab for a long time, and eventually nahimong presidente. Ako, o akong banay, o kanino kamupod tanan, admired him so much because of what he did in the city of Davao, and eventually becoming president of what he did in our country, his beloved Philippines. May maghiskot sa kuang, anong ulit maging siya, na may gatangag, na may kahulat, kuno, na warrant of arrest. Ang ako rin yung masulti, siguro sa iya pong isulti, ulit ko, pinadiri ang akong balay. This is his home. The Philippines is his home. Davao is his home. And this is where he wants to go home. Busa, kining inyong pag-ari, kamong tanan, kitang tanan na naadiri karon. Manifestation gani, this is a manifestation that this is what we want of him and for him. That we want to bring him home where he is. Wala siya dito sa atong sayahang sa mga lugar nga akong gipang hisgot. Kay asa naman sa karon? Ingon tong sa katao diri sa tubangan, asa naman siya? Naa siya sa tagsa-tagsa nato nga kasing-kasing. Yes! He is no typical politician. He is no typical politician because he has the sincerity of heart to serve his people. And he keeps on saying that, no? To make lives, the Filipino lives, comfortable and safe. Ang kadaghanan ginatupok, ginatudlo sa pikas,
ang iyang kampanya sa illegal na droga. And I would like to make this clear to you as his lawyer. He never hated specifically anyone. He hates drugs. Kana ang iyang pirmi ginasulti. And if ever somebody pushes drugs or is a member of the drug syndicate, it is so because, and he hates that person, is so because he is involved in illegal drugs. Not because of who he is. Kana ang gusto natong klarohon. It is a legal campaign against illegal drug, and therefore, it is a just cause for everybody. Kamo tanan nakatagamtam sa iyang kampanya. Dili lang sa kampanya against illegal drugs. Daghan kayo ng mga butang nga iyang inabuhat. No? Taxi driver. Ako, former LTFRB chairman. No? Nagadumala sa mga pampublikong sakyanan. Kamo mga POJ driver sa mga operator. Swito mo ni anak. Nga ang iyahang kasing-kasing naa sa inyo ha. Okay? Anak, that's the reason why I keep on telling everybody nga ang iyahang pagdagan, pagdumala, pagka-mayor, dili gyud matungkad o dili mapantayan. I'd like to give you a few things about him para lang masabtan ninyo. He is not your typical politician. As far as my memory would recall, makahuna-una ba mo kung siya mismo ang yatos Comelec para mo file sa iyahang COC? Naamoy picture niya na ni-file sa iyahang COC? Sa iyahang pagkamayor, sa iyahang pagka-congressman, o nibalik sa iyang pagkamayor, he would let other people file the COC or Certificate of Candidacy for him. Dili na siya parehang politiko na muadto sa Comelec, kunya ibandira ilahang COC. Ingon pa niya, mamimbaw takong balibo, manugo na lang sa glain. Sa inyo ang mga karaan din kay noong daw pa siguro mo na naapay usahay, usa ka madre iyang ginasugo para mo file og COC niya. Okay? Kailan mo anak niya? Ang madre para mo file og COC. When he ran for president, he let somebody else file the COC. Ako o si Executive Secretary Bingbong Migueldea. Dili siya gusto na siya mismo ang wadto sa Comelec para mo file. Ting-ana siya na klase na politiko. Okay? Sa mga ubang butang nga kinahanglan karon ang iyang pagdumala, he has to walk the talk. Makinumdum ko, kinahaman tayo karon sa Rojas, no? Alauna 30 buntag, naabta na may istoryahan na idiri. Kani katong abierto pa ang Marco Polo. Alauna 30, si Bongo o si Mayor. Ngayon as Mayor, pangulit na ta, kaysa yun as buntag. Alauna siya hawa din. Alauna, if you would imagine, alauna 30 buntag, wala yung sakinan, wala yung traffic. Nauna siya agi din sa Rojas, unya ultimately nagsunod ko. Gusto ko mo overtake, pero nabantayan ako, iyang sakyanan. Kaya pala taon sa kapaspasa ang iyahang speed sa iyang sakyanan. Doon sa may speed limit diri sa Davao, 30 kilometers per hour. Can you imagine a mayor, 1:30 in the morning, walay traffic, walay tao na matanaw, hindi naman siya magdali para muli na sa iyang balay. Pag-abot dito sa Matina, ni kusog-kusog, kaya speed limit, 40. Mura po ang iyahang dagan. He walked the talk when it comes to governance. And that is what I believe, and I would like to believe that that is what you believe as well. Karon, ang akong napong ko'y gustong isugyot sa inyo. Usa ko dito nga naa sa Villamor Air Base on March 11, 2025.
ang word na bastos. Kung muhisgot mo na gibastos siya, it is a gross understatement. Ibastos yun siya pag-ayaw. Dito sa Villamor Air Base sa March 11, 2025. Ang unang hangyo sa iyang doktor, kaya ki-examine siya sa iyang doktor, na kinahanglan siya ibalon sa hospital because of medical emergency. Swerte na lang ang hangyo. Siya mismo sa Mayor Rudy ni hangyo. Si E.S. Bingo ni hangyo. Ako ni hangyo. Si Kitty ni hangyo. Si Hanilet ni hangyo. Kung sa ito ba, dili pwede. Sa Pilipinas. Kaya gidakop man siya, ang amo pong hangyo, nadadon siya sa local court. Siguro sa Malaod siya. Bisan pa, ipisara nga porti ng hulat. Naghulat sa gate sa Villamor Air Base. Huwag may kibaloon sa katugaya. Ang iyang hangyo, na makita niya yung anak, una siya muhawa. Kasurindero na siya. Unsa ang tubag, dili pwede. Demands, which he has the right to do so, were all denied dito sa Villamor Air Base. Kay balo nami, on the first hour that he was brought there, on the first hour that isakay sa aeroplano, padulong sa Hague. Ingana, kabastos ang gihimo sa yaha. Bisan pa og nasa'y katungod sa yahang pagkatao, iyan ang giangkon kung arestuhan mo. Kung arestuhan ko, giangkon na niya. Nga, buhata ang mga balaod sa Pilipinas. Wala na ibuhat. And I would like to say this to you, to all of you listening, that his rights were violated on that fateful day of March 11, 2025. I would like to say this, that all of us, especially sa mga Katoliko, panahon sa Kwaresma, naapoy mga our collective fervent prayer that he be brought home to the Philippines and to Davao City. Can we do that, please? Salamat kayo sa inyong mga. Daghan kayong salamat, attorney